Ildefonso, tumira sa tabi! Patay! There's a steal! Danny Ildefonso scores! Danny I for the win! Yes, oh, sir! Danny I Yes, for the sir! win! Hanggang dito po kasi ang istorya niyan. Nung nasa Pangasinan po ako, di ko po makakalimutan talaga yan, bagong gising po ako ng hapon. Opening po ng UAP. Parang nagpaparade po, napanood ko po sa TV. Parang sabi ko, gusto ko maglaro dyan UAP, parang ang ganda, sabi ko. Nakwento ko yan sa kumpare ko, na alumnus din siya ng National University. Then nung naikwento ko sa kanya, sabi ko, pare, gusto ko maglaro ng UAP. Ano ba yun? Sabi ko. Yan, yung mga liga ng mga universidad dyan. Yan yung mga mataas na liga yan sa Manila. Pare, paano kaya maglaro doon? Gusto kong pumunta doon eh. May alam ka ba na ano? Sabi niya, alam ko, yung eskwelahan ko, yung NU. Kasali yun sa UAP. Talaga? Samahan mo naman ako, tulungan mo ako. Yun, doon nag-start. Then, sumama din ng kuya ko, Kuya Bobby. Then, yung kumpare ko si Ismael Oliver. So, yun, doon nag-start yun. Kaya, hindi ko alam yung UST, Lasal, Ateneo before, and UP. Kaya, yung NU ang pinuntahan namin. Kasi doon nga siya galing. So, pagpasok ko sa NU, sabi ng coach doon, si Kusani Pagia, anak, ilang taong ka na? 16 po, sabi ko. Height mo, 6'2", 6'3". Kaya mo ba dumang? Opo. Sabi ko, binigyan. Sige, pakita mo sa akin. Boom! Sabi niya. Domeng, pasukatan mo na nila po kami ng bata, pasukatan mo na nila po kami. Okay na yan, kuha ka na. Sige, kunin mo na lahat ng papeles mo, tapos bumalik ka na kagad dito. So, yun. Alam ko po, ang alam ko ang NU dati. Ay, sa akin, yung mga hindi ko makakalimutan is lahat ng mga every game na laro ko hindi ko makakalimutan. Dahil lahat ng mga games ko kasi talagang pinibigay ko lahat yung buong makakaya ko. Tapos yung mga anak ko naman, siguro nung nag-champion sila. Nag-champion si Dave. Yun, hindi ko makakalimutan. Yung nag-rest the rope siya. Sabi ko, focus ka. Kaya, yun hindi ko makakalimutan yan. Tumatak sa isipan ko din kay Dave, kay Nasyon. Yan. At saka, yung nakakasama kaming tatlo sa NU. Bihira lang yun nagsasama yung mag-aama sa isang team. Kaya yun, kahit paano, kahit hindi maganda yung run namin sa UAP, sa NU, at least nagsama-sama kami na pamilya pa rin sa isang team. Malaking bagay yun. At yun ang gusto ko na magsasama-sama kami lahat. Aking career, siguro siyempre kahit paano yung nag-champion ako ng 8 beses. Yun ang napili ko kasi yung pag nag-champion ka kasi, team yun na masaya Yung MVP kasi ikaw lang Di ba? So palaging sinasabi yung nag-champion. And tumagal ako sa PBA. Then madami akong napasaya na tulad nyo. Yan, di ba? Yun ang fulfillment ko. And may nangyari sa career ko. Yung mga malalaki. Hindi ako masyadong nahirapan sa import noon dahil maganda yung team defense namin noon Maganda yung tulungan. Pero ang mahirap na babantayan lang din yung mga matatangkad. Pero pag mga same height lang, medyo madali-dali na lang. Sino ba yung mga matatangkad noon? Yung sila Antonio lang. Ngayon, oo. Yung sa Red Bull. Saka yung sila Honeycat. Yung mga yun. Ngayon ang mahirap bantayan noon. Saka sila John Bess. Yan. Sean Chambers. Derek Brown. Dahil magagaling naman din ang imports nun. Naramdaman ko lang yung kontrapelo ko ng first year ko. Mas veterano yung mga big man pa noon dumating ako. So experience. So malayo ako sa experience in terms of experience noon. After 1 o 2 years, nakuha ko na talaga yung kumpiyansa ko sa sarili ko as a basketball player. So parang wala na sa akin yung kontrapelo. Pero yung kontrapelo ko, naramdaman na ko lang yung 1998. Pero sino mga players? Madami. Yung mga tulad ng mga magagaling mga asar, ganun. Tapos mga nagpa-flop na hindi ko alam pa kung paano laruin yung mga ganun. So nadadala pa ako sa ganun tactics nila.
Then, si yan, kontrapelo, magaling, Chris Jackson. Yan. Tsaka si paring Freddy Abuda, nung nalipat siya na ibang team. Yan. Yan. Kung hindi ako naging basketball player, ang gusto ng tatay ko noon is maging seaman ako. Takot ako mag-aral eh. Kaso siguro pag hindi ako naging basketball player, siguro nasa probinsya lang ako nagsasaka. Kasi ayaw ko nga mag-aral noon eh. Kaya ako pinapalo ng tatay ko eh. Ayaw ko mag-aral, ako kayo tag-eskwela. Iyak ako nun. Gusto ko lang, kaya ko lang agsaka, agtalon, magsasaka lang daw ako. Tutulungan ko na lang kayo magsaka. Yun, ayaw ng tatay ko nun. Kahit 2:00 na yun, ng hapon nun, tinahatid ako naka-tricycle dun sa Kabuluan. Pasok ka. Siguro, baka naging seaman. Seaman, siguro. Dalawa lang yun, seaman o nagsasaka lang. Sasaka. Ang estimated dyan, nung unang-una kasi, yung isang building namin sa Malasin, yung unang farm namin is, yung building lang is like 12.5. Building lang yon. Doon, so wala ka pang lote. So, and na-mention ko yung lote, kailangan mo kasi dyan is at least 2 to 3 o to 4 hectares para sa expansion mo. Para hindi ka masyado mapagastos. And pangalawa, dapat hindi ka na magtatambak ng mga lupa para hindi mo na madadagdagan yung expenses mo. Siguro sa ngayon, sa isang building pa lang para mag-operate na agad yung building, like siguro may mga 15 to 16 million ka noon 17. Ngayon, dapat may mga ka na. Kasi mas mahal na yung building ngayon eh. Mga 20 na yung building, 20 million. Siguro may mga 25 million ka na. Isang lang yon. Kasi mas mahal kasi yung umpisa. Kasi kaya namin sinasabi yung 20 to 25 million kasi let's say for example dalawang building, bibili ka na dapat ng genset na pang dalawang building o pangatlong building. Mas mura yun actually kaysa bibili ka ng isang genset na pang isang building, then pag nagtayo ka ulit ng pangalawa, bibili ka na naman, so mas mapapamahal ka. So pag bumili ka nagpatayo ka ng isa, dapat ang bibili mong pang generator is pangatlo na kung pwedeng pang tatlong building yung lupa mo. Then, madami pa papalinya ka pa ng kuryente mo, tapos yung mga poste, tapos yung generator, andun lahat. So, yung unang-una lang, pero pag nagpangalawang building na, mas mura na. So, siguro sa umpisa ngayon, na, at least may 25 million ka. Kasama na lupa dun. Sa amateur, sentro, 4 and 5, magaling yung, yung Justin Baltasar. Yun. And sa 4 din, pwede rin yung magaling din yung na local yung Santi Santillan. Ayun. Yung mga nasa pa lang amateur. Then sa PBA naman, syempre yun Mar 6 times, di ba? Then syempre si Japet, diyan pa si Japet. Poy Eram. Yan, si Poy Eram. Defensive player. Ako gusto ko yung Scottie Thompson. Definitely 100% yes, kung ano yung experience ko noong nag-uumpisa ako, na alam ko na yun ang nagiging sangkapan ko na para masupad yung lahat ng mga pangarap ko. Ginawa na sa akin ng Panginoon, kaya ako naging successful sa buhay dahil yung discipline and hard work. Yung pagiging hardworking ko sa basketball is nakuha ko yun bilang nagsasaka nung bata ako. And yun, na-mention ko yung pagsasaka noon, ayaw ko din bumalik na bilang magsasaka. Pero hindi ko kinamumuti na kinakaya na magsasaka ako. Ayaw ko lang magsasaka dahil binigyan ako ng chance ng Panginoon, binigyan ako ng height. So, kinuha ko ng opportunities. Kasi yung pagsasaka, doon lang naman eh. Last option. Kung walang mangyayari, bumalik ka lang magsasaka. At least ako, sinubukan ko, naabutin yung pangarap ko, ginawa ko lahat, disiplina and hard work, at lahat ng mga trials at pagsubok sa buhay, ginawa ko. Yun naman, naging resulta, naging successful naman ako sa paglalaro ng basketball. Then, yun din ang kailangan ko experience sa mga anak ko lang. Share. At yun din naman ang ginagawa. At nakikita naman na medyo maganda naman yung resulta sa pag-aano ko sa mga anak ko. Ang pinaka-memorable championship ko is yung panalo talaga kami dun sa Petron. Yung kalaban namin yung Token Tex, yung kami yung dahilan bakit hindi sila nag-Grand Slam. Di ba? Yun, kasi underdog kami nun eh. Unlike yung mga ibang championship namin nun na medyo kumpleto kami.
Ito kasi, medyo underdog kami compare doon sa Talk and Text na talagang powerhouse. Pero sa totoo lang, yun ang gusto ko laruin. Yung mga underdog kami palagi kasi nating tulus eh. Lahat gusto mong gawin. And yun pa yung game 1 ko pa na buzzer beater. Yun talaga may mga kabukad dahil nga konti lang kami, hindi kami kompleto. Pangalawa, yung kung ano ginagawa ko, paano ko nakasabay dun sa mga naglalaki ang mga Phil-Ams yung panahon ng mga Phil-Ams na malalakas. Basta ginawa ko yung trabaho ko lang. Sinabayan ko kung nakwento ko nga sa pagla-live ko na kung ano yung ginagawa ng mga Phil-Ams noon na nagwe-weight sila mabibigat, nagwe-weight sila palagi, yun ang ginagawa ko din. Yun. And talagang sinabi ko sa sarili ko na kailangan di ako magpapatalo. Tsaka doon pa lang sa practices kasi talagang na kami maglaro practice doon eh. Hindi kami practice sa San Miguel na parang petics lang. Talagang as in practice and practice. Kaya pagdating sa laro, madali na lang sa amin kasi normal na ginagawa namin yun. Tsaka ang laking tulong sa akin ng mga nakatulong sa akin, yung yumao na kaibigan natin, si Chris Bulado, tsaka ang kumpare kong si One Padilla, nasa States, yan. Mga Montpran, tsaka si Benji Bindillo, yung mga big man, tsaka si Arnold Gosum, yung mga binabangga-bangga ako sa practice, laking tulong sa akin yun. Kaya pagdating ko sa laro, normal na lang. Kahit sino yung pinakamalakas na bumantay sa akin, normal na lang. Ano talaga, yung sikreto dyan talaga is maniwala ka sa sarili mo, then magbuhat ka na mabibigat.